May mga gabing kahit anong pilit mong ipikit ang mga mata mo, hindi pa rin dumarating ang antok. Tila may bumubulong sa hangin. Tila may matang nakamasid kahit wala ka namang kasama. At sa katahimikan ng gabi, may tunog kang maririnig, parang kaluskos ng paa sa tuyong damo, o impit na halakhak ng isang nilalang na hindi mo kilala. Hindi mo alam kung guni-guni lang, o kung may masamang espiritu ng dahan-dahang lumalapit. Ganito ang gabi-gabing dinaranas ni Lyra, isang simpleng dalagang ulila na lumaki sa paanan ng bundok sa Sitio Maligaya. Isang lugar na hindi kilala sa mapa, pero puno ng kasaysayan at paniniwala sa mga nilalang na matagal nang ikinukubli ng dilim. Si Lyra ay 18 taong gulang, payat, mahinhing magsalita, at palaging may lungkot sa mga mata. Lumaki siyang pinandidirihan ng mga tao sa baryo. Anak ng mangkukulam, bulong ng matatanda tuwing madadaan siya. May lahing aswang yan, dagdag pa ng iba. Pero ni minsan, hindi siya lumaban. Tahimik lang siyang naglalakad, palaging bitbit ang maliit niyang basket ng halamang gamot, tanging kabuhayan niyang minana sa kanyang yumaong Lola Iska. Wala na siyang ibang pamilya. Ang Lola Iska lang ang kaisa-isa niyang kasama mula pagkabata, at nang pumanaw ito 2 taon na ang nakalipas, naiwan si Lyra na mag-isa sa kanilang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman iniwan ni Lyra ang baryo. Hindi dahil sa mahal niya ang mga tao roon, kundi dahil may kung anong humihila sa kanya na manatili. Parang may misteryong naghihintay na matuklasan. At sa puso niya, pakiramdam niya'y hindi pa tapos ang kwento ng kanyang pagkatao. Ang tanging kaibigan ni Lyra ay si Tomas, isang binatilyong kapwa ulila rin, pero mas masayahin at palabiro. Madalas siyang tumambay sa bahay ni Lyra tuwing hapon, naghahain ng sariwang bunga ng bayabas, at nagtatawanan silang dalawa habang nagkukwento ng kung ano-anong kabaliwan sa baryo. Kahit ang mundo ni Lyra ay kulay abo, si Tomas ang tanging sinag ng araw na nagbibigay ng liwanag sa kanya. Lyra, pag naging mayaman ako, ipagpapatayo kita ng malaking bahay na may bubong na walang tagas, at may kama kang di gawa sa kawayan, pangako ni Tomas habang kumakain sila ng nilagang saging. Siguraduhin mong may bintanang hindi sinisilipan ng tikbalang, pabirong sagot ni Lyra, sabay tawa. Ngunit kahit may ganitong mga sandaling puno ng halakhakan, hindi maikakailang may kakaibang enerhiya sa paligid ni Lyra nitong mga huling araw. Minsan, tuwing nag-igib siya ng tubig sa ilog, nararamdaman niyang may malamig na hiningang humahaplos sa batok niya. Minsan pa nga, nahuli niya ang sarili niyang nakatitig sa refleksyon sa tubig, pero ang refleksyon ay hindi gumagalaw kasabay niya. Para bang may ibang nilalang sa ilalim ng tubig na ginagamit ang anyo niya. Noong isang gabi, habang natutulog siya, may narinig siyang malalakas na kalmot sa kanilang bubong. Akala niya ay pusa, pero napansin niyang sunod-sunod ang yabag, tila ba maraming paa ang gumagapang sa bubong nila. At mula sa labas ng bintana, may aninong dumaan, hindi tao, hindi hayop. Isang nilalang na may mapupulang mata at mahahabang kuko, saglit lang ang pagdaan pero sapat upang palamigin ang kanyang dugo. Maring, narinig mo yon kagabi? Tanong ng isang kapitbahay kinaumagahan. May parang hayop sa bubong namin. Akala ko nga aswang na, tahimik lang si Lyra. Hindi siya nagtaka. Hindi siya natakot. Hindi niya rin masabi kung bakit tila pamilyar ang presensya ng mga nilalang na ito. Hindi ba't bata pa lang siya, lagi na siyang sinasabihang may dugong hindi tao. Isang araw, habang namumulot siya ng dahon ng sambong sa gubat, napadpad siya sa isang lugar na hindi pa niya nararating. Isang mababang bahagi ng bundok na natatakpan ng hamog kahit tirik ang araw. Sa gitna ng mga punong matanda na sa panahon, may isang sira-sirang altar na yari sa itim na bato. Lumapit siya, at sa di malamang dahilan, parang may tinig siyang naririnig mula sa loob ng kanyang isipan, mahina, halos pabulong. Lyra, napalingon siya. Walang tao. Lyra, anak ng gabi, anak ng dilim, parang bigla siyang nawala sa sarili. Tumaas ang balahibo niya. Napatakbo siya pabalik pa uwi, hindi lumilingon kahit parang may aninong sumusunod sa kanya. Kinagabihan, nagdalawang isip na si Lyra kung pupunta pa ba siya sa ilog para mag-igib. Ngunit nauubos na ang tubig nila. Kaya kahit nangangatal ang tuhod, bitbit ang lampara, lumabas siya sa gabi.
Ang daan patungong ilog ay madilim, puno ng mga kuliglig at huni ng uwak. Ngunit pagdating niya roon, may bumungad sa kanyang kakaiba. Sa ibabaw ng ilog ay may isang babae na kalutang. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat, at nakapikit na tila natutulog. Nang lumapit si Lyra, dahan-dahang dumilat ang babae at tumitig sa kanya. Ikaw na ang susunod, anang babae, saka naglaho sa hangin. Bumalik si Lyra sa bahay na nanginginig at hindi makaimik. Hindi na siya makatulog buong gabi. Tila may mga alaala na biglang bumabalik sa kanyang isipan, mga imaheng hindi niya alam kung panaginip ba o totoong nangyari. Isang sanggol na isinilang sa dilim. Isang babaeng umiiyak habang may mga matang nanonood mula sa kawalan. Isang sigaw na tila pamilyar. Kinabukasan, dinalaw siya ni Tomas. Lyra, okay ka lang ba? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Umiling si Lyra. Hindi. Pero Tomas, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may gumigising sa loob ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tomas. Tahimik si Lyra. Tumingin siya sa paligid. May ibong itim na nakaupo sa sanga ng puno sa likod ni Tomas. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa kanya. Tomas, mahina niyang sabi. Kapag may nangyaring masama sa akin, huwag mo akong sundan. At sa sandaling yon, biglang humangin ng malakas kahit tirik ang araw. Tumindig ang balahibo ni Tomas. Sa gilid ng mata niya, may nakita siyang aninong dumaan sa likod ni Lyra, matangkad, nakayuko, may pakpak pero mabilis na naglaho. Hindi niya alam kung imahinasyon lang iyon. Pero mula ng araw na yon, alam na nilang pareho, may paparating. May matagal nang nakatago sa katauhan ni Lyra. At unti-unti na itong gumigising. At nang dumating ang gabi, bigla siyang nagising sa isang panaginip, isang matandang babae, may dugo ang kamay, at bulong ng isang salita, habang hawak ang kanyang mukha, prinsesa, prinsesa ng mga aswang. Noong gabing binangungot si Lyra ng tinig na bumubulong ng si prinsesa ng mga aswang, hindi na siya nakatulog. Bumangon siya at naupo sa harap ng maliit na altar ng kanyang lola Iska. Nakatirik doon ang natitirang kandila, at sa liwanag nito, muling bumalik ang isang matagal nang nakalimutang alaala, ang huling gabi bago namatay ang kanyang lola. Lyra, mahina nitong sabi habang hawak ang kamay niya, huwag kang magagalit sa mundo, kahit itinataboy ka nito. Darating ang araw, may magigising sa loob mo. At kapag dumating ang oras na yon, alalahanin mong hindi lahat ng nilalang ay masama. Minsan, ang inaakala mong halimaw siya palang tagapagligtas. Hindi niya noon naintindihan ang ibig sabihin nun. Pero ngayon, habang nakatitig siya sa kumikislap na apoy, parang may hinahatak na alaala mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, hindi niya alam kung lakas ng loob o kahibangan ang nagtulak sa kanya, pero muling bumalik si Lyra sa madamong bahagi ng kagubatan, doon sa altar na nakita niya. Pero sa pagkakataong ito, may naabutan siyang matandang lalaki na tila nakatayo roon at may hawak na baston na yari sa pinatuyong ugat ng kahoy. Mahaba ang buhok nito, puti ang balbas, at may mga palamuti sa leg na gawa sa buto ng hayop at lumang mutya. Matagal na kitang hinihintay, Lyra, anang matanda, hindi man lang nagtaka sa kanyang pagdating. Pipo, paano niyo ako kilala? Tanong ni Lyra, nang hihina ang tuhod. Hindi ako basta tao, sabi ng matanda, sabay hawak sa hangin. Biglang lumitaw sa palad niya ang isang maliit na kabibe, makintab, kulay pilak na tila may liwanag sa loob. Ako si Mang Apolonio, isang albularyo pero higit pa roon. Ako'y tagapagbantay ng hangganan ng mundong ito at ng mundo ng mga nilalang ng dilim. Napaatras si Lyra. Bakit ako? Ano nang kinalaman ko sa lahat ng to? Tumingin si Mang Apolonio sa kanya, seryoso ang mga mata. Ikaw ang huling tagapagmana ng dugong maharlika ng lahi ng mga aswang. Ngunit hindi ka tulad ng mga halimaw na kinatatakutan ng tao. Ang pinanggalingan mo ay ang orihinal, ang sinaunang lahi ng mga tagapagbantay ng gabi. Pinatay ng mga ganid na aswang ang iyong ina upang hindi ka maipanganak, pero iniligtas ka ng iyong lola Iska. Itinago ka niya, pinalaki ka sa katahimikan. Ngunit ngayon bumabalik na ang panganib.
Ang tunay na hari ng mga aswang ay gising na muli, at ikaw lang ang maaaring humadlang sa kanya. Nanginig si Lyra. Hindi imposible to, tawa ko. Hindi ako halimaw. Hindi ka halimaw, Lyra, mahinahong sagot ng matanda. Pero sa dugo mo, may kapangyarihang matagal nang natutulog. At ang mutyang ito, sabay abot ng kabibe, ay susi sa pagbangon ng lakas mo. Tinitigan ni Lyra ang mutya. Tila ba tinatawag siya nito? Pero sa puso niya may takot. Kung totoo ang sinasabi ng matanda, hindi lang buhay niya ang magbabago, buong pagkatao niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naramdaman ni Lyra ang pag-iba. Mas lumalakas ang pandinig niya. Ang dating mahihinang tunog ng mga insekto sa gabi, malinaw na niyang naririnig. Ang mga anino sa paligid, para bang may sinasabi. Minsan, bigla siyang napapatigil habang naglalakad dahil may sinasagap siyang presensya ng hindi tao. Ngunit habang lumalalim ang kanyang koneksyon sa di maipaliwanag na puwersa, mas lumalala rin ang paglayo ng mga tao sa kanya. Pinagbintangan siyang sanhi ng pagkamatay ng isang kambing sa baryo. Wala nang iba pang gumagala sa gabi kundi siya, sigaw ng isang babae. Malamang nilapahap ng lahi niyang hayop. Hindi na siya pinapasok sa palengke. Maging si Thomas, nagkakaroon na rin ng alinlangan. Lyra, may totoo ba sa sinasabi nila? Tanong nito minsang dumalaw. Hindi ko alam, Thomas, sagot niya habang pigil ang luha. Pero nararamdaman kong may nagbabago sa akin at natatakot ako. Ano man yan, hindi kita iiwan, sagot ni Thomas. Ngunit kita sa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Dahil sa takot na baka totoo nga ang kanyang pinagmulan, dinalaw muli ni Lyra si Mang Apolonio. Dito, sinimulan siyang turuan kung paano pigilan ang mga damdaming maaaring magbukas ng kanyang lakas sa maling paraan. Pagsasanay ng paghinga, pakikinig sa mga lihim ng hangin, at pagbabasa ng mga sinaunang panalangin. Hindi iyon madaling tanggapin. Ilang beses niyang itinapon ang mutya, sabay iyak sa gabi. Bakit ako? Bakit hindi niyo na lang ako pabayaang mamuhay ng tahimik, minsang sigaw niya habang nakaluhod sa gitna ng gubat. Dahil kahit anong itago mo sa liwanag, sagot ni Mang Apolonio, lalabas at lalabas ang dilim. At kung hindi mo yan haharapin, magiging isa ka sa mga nilalang na nilabanan ng sarili mong ina. Bigla, isang diwata ang nagpakita sa kanilang harapan. Maputi ang balat, kumikislap ang buhok na tila hibla ng liwanag, at may matatalim na mata. Apolonio, anang diwata, wala na tayong oras. Ang pusod ng gabi ay bumubukas na. Nararamdaman ko ang paggalaw ng halimaw ng apoy. Lyra, hinarap siya ni Mang Apolonio, ang halimaw ng apoy ay isang nilalang na matagal nang isinara sa ilalim ng lupa ng mga ninuno mo. Kung siya'y makawala, ubusin niya ang mga hindi kabilang sa lahin niyo. Kailangan mong gamitin ang mutya para sealan muli ang pinto ng dilim. Pero hindi makasagot si Lyra. Sa puso niya, may bahagi pa ring humihiyaw ng pagtanggi. Gusto niya lang maging normal. Hindi tagapagmana. Hindi prinsesa. Hindi tagapagsalba. At sa gitna ng kanyang pagkalito, isang gabi, dumating si Tomas na duguan. Lyra, tulungan mo ako, sila sinubukan nila akong patayin. Ang mga taong nagkukunwaring tao, may itim na mata, at amoy bangkay. Mabilis siyang pinapasok ni Lyra. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ko alam, pero nakita nila akong kinakausap ka. Sabi nila, ikaw raw ang susi para bumalik ang kanilang hari. Gagamitin ka nila, Lyra. Buhay mo ang kailangan nilang ialay. Parang may biglang humigpit sa dibdib ni Lyra. Ang mga piraso ng misteryo ay unti-unti nang nabubuo. Siya nga ang susi. Pero ang tanong ay, susi para sa iligtas ang mundo o para wasakin ito? Sa labas ng bahay, may narinig silang sigaw. Sunod-sunod. Isa. Dalawa. Tila papalapit. Tumingin si Lyra sa mutya na nasa ilalim ng kanyang unan. Kumikislap ito sa dilim. At sa kanyang pandinig, narinig niya ulit ang tinig na bumulong mula sa kanyang panaginip, Prinsesa, bumalik ka na. Pero ngayong gising na siya, ang tanong, kaninong panig ang kanyang pipiliin? Nang gabing iyon, habang hawak ni Lyra ang mutyang pilit niyang tinatanggihan,
hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, bakit siya? Bakit sa dinami-rami ng taong maaaring mamuno o lumaban, siya pa? Isang dalagang palaging iniiwasan, pinandidirihan, at hindi kailanman minahal ng mundong ginagalawan niya. Ang salita ni Tomas ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Gagamitin ka nila, ikaw ang susi. Hindi na niya alam kung kanino pa siya dapat magtiwala. Hindi niya rin sigurado kung ang mga sinasabi ni Mang Apolonio at ng diwata ay para sa kanyang kabutihan o para sa isang mas malalim na layunin na hindi niya palubusang nauunawaan. Hindi rin niya sigurado kung totoong tagapagligtas siya o instrumento lang ng isang mas malaking kapahamakan. Pagkababa ni Tomas ng hapon na yon, hindi na siya muling nagsalita. Umiikot ang mga mata nito, waring natatakot sa bawat anino. Nakaupo siya sa isang sulok, balot ng kumot, at paminsan-minsang napapahiyaw sa takot. Tomas, ano bang nangyari talaga? Tanong ni Lyra habang pinupunasan ang sugat nito sa balikat. Sino yung mga tao na yon? Hindi ko alam, basta bigla silang lumapit sa akin. Tinanong nila kung nasaan ka. At nang ayaw kong magsalita, parang nag-iba ang anyo nila. Namutla, humaba ang mga kuko, tapos bigla na lang nila akong inatake. Nanginginig ang boses ni Tomas. Hindi na sila tao, Lyra. Hindi na. Napatingin si Lyra sa labas ng kanilang bintana. Madilim na. Tahimik ang gabi, pero parang ang katahimikan ay may laman, isang uri ng katahimikang nagsusumigaw sa panganib. At doon niya naramdaman ang isa sa mga unang babala. Ang mga ibong nakatambay palagi sa punong kahoy sa likod ng bahay nila nawala. Ang mga kuliglig biglang tumigil. Walang ingay. Wala ni isang kaluskos. Parang ang buong kalikasan ay humihina sa takot. At bigla, kraak. May tunog na parang nabali ang isang malaking sanga. Mula sa kakahuyan, may gumapang na anino, mahaba, payat, at tila gumagapang sa lupa. Isa. Dalawa. Tatlo. Hindi niya matiyak kung ilan. Pero ramdam niyang hindi sila basta hayop. Niyakap niya si Tomas at marahang sinabihan, huwag kang kikilos. Huwag kang lilingon. Sa pinto ng kanilang kubo may mahihinang kalmot. Parang sinusubukan nitong ipaalam na naroon na sila. Tila naglalaro sa takot ng mga nasa loob. Mabilis na dinampot ni Lyra ang mutya at idinikit sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang mainit ito, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa lakas na unti-unting gumigising sa loob niya. Pero ang lakas na ito, hindi niya alam kung matatagalan niya pa. Ang puso niya ay isang duyan ng magkahalong sakit at takot. Sa bawat sigaw ng kalikasan, naaalala niya ang kanyang pagkabata, kung paano siya iniwan ng ina na hindi niya kailanman nakilala. Kung paanong tinago siya ng lola niya sa dilim, laging may binubulong na panalangin sa gabi habang siya inyayakap. Kung paanong hindi siya kailanman tinanggap ng mundo. At ngayong kailangan siyang lumaban, wala pa rin siyang kapanalig. Wala siyang ina. Wala siyang ama. Wala siyang kasiguraduhan kung may nagmamahal pa ba sa kanya. At ang masakit, baka pati si Tomas, unti-unti nang umaalis sa panig niya. Hindi ako bayani, bulong niya sa sarili. Isa lang akong nilikhang ayaw ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, narinig niya ang tinig ni Mang Apolonio sa isipan niya, hindi isang boses, kundi isang alaala. Kapag pinili mong tumalikod sa tungkulin mo, hindi lang sarili mo ang mawawala. Buong mundo ang masisira. At ang puso mo iyon ang magiging tunay mong sandata. At parang sinagot ang kanyang takot, biglang lumiwanag ang mutya sa kanyang kamay. Hindi ito isang ilaw na nakakasilaw, ito'y isang liwanag na may init ng alaala, ng pagmamahal, ng lahat ng kabutihang nanatili pa sa kanyang puso. Sa loob ng ilang segundo, parang nawala ang dilim. Parang sumilay ang buwan. Sumigaw ang isa sa mga anino. Isang malalim, matinis na tinig na hindi pang tao. At sa takot nilang mahubaran ng kanilang anino, mabilis itong nagsyatras at naglaho sa kakahuyan. Naiwan si Lyra, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buo ang loob. Tinignan niya si Tomas, na ngayon ay gulat na gulat sa kanyang nakita. Anong ginawa mo? Tanong nito. Hindi ko alam, sagot ni Lyra.
Pero ito ang unang beses na hindi ako natakot sa sarili ko. Kinabukasan, dinalaw siya muli ni Mang Apolonio. May dala itong isang kahon, luma, yari sa kahoy na may ukit ng sinaunang mga simbolo. Pagbukas niya nito, isang pulseras ang nasa loob, gawa sa itim na bato at may inukit na mata sa gitna. Ito ang pulseras ng bantay, paliwanag ni Mang Apolonio. Isang sinaunang gamit ng mga tagapangalaga ng gabi. Isa lamang ang makapagsusuot nito, ang may dalisay na puso na may dugong tunay. Ikaw lang ang maaaring magsuot niyan ngayon, Lyra. Dahan-dahan niyang sinuot ang pulseras. Nang maisuot niya ito, parang tumigil ang oras. Ang paligid niya ay nagdilim at sa loob ng kanyang isipan, may isang larawang sumulpot, isang babae, marangal ang tindig, mahaba ang buhok, may pulang kapa, at may hawak na sibat. May korona ito sa ulo. Ina, bulong ni Lyra, hindi sigurado kung imahinasyon lang iyon o alaala. Siya ang reyna ng gabi, ani Mang Apolonio. Ina mo siya. At ikaw ang tagapagmana ng kanyang panata, ang protektahan ang mundo sa pagitan ng ilaw at dilim. Lumuhod si Lyra. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat. Sa dami ng sugat ng kanyang pagkatao, hindi niya akalaing may halaga pa pala siya. Na ang dugo niyang itinakwil ng mundo ay dugo palang may dahilan. Ngunit kahit pa unti-unti na siyang tumatanggap sa kanyang papel, hindi nangangahulugan na wala na siyang takot. Sa bawat bagong pagsasanay na ginagawa niya kay Mang Apolonio, mula sa paglinang ng kanyang pandama hanggang sa pagkontrol ng lakas ng mutya, mas lalo niyang nararamdaman ang lalim ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. At habang pinapalakas niya ang sarili, nagsimula na ring lumitaw ang mga senyales ng mas matinding panganib. Sa mga karatig na sityo, may mga nawawalang hayop. May mga batang biglang nagkakasakit at sumisigaw sa gabi ng walang dahilan. At isang gabi, may dumating na matanda mula sa kabilang bundok, dala ang isang masamang balita. Nakita ko siya ang Haring Aswang. Gising na siya. Walang nagsalita. Tumingin lang si Lyra kay Mang Apolonio, na noon ay hindi na kayang itago ang pagkabahala. Hindi pa sapat ang lakas mo, Lyra. Kailangan mong pumili magpatuloy o tumalikod. Pero tandaan mo, habang hindi mo pinipili ang landas mo, mas lumalakas ang dilim. Tumango si Lyra. Ngunit sa kanyang dibdib, may bumabangong damdamin, isang galit na hindi para sa mundo, kundi para sa kasinungalingang itinago sa kanya. At sa ilalim ng galit na iyon, may isang tanong na hindi pa rin niya kayang sagutin, kung ako ang prinsesa ng mga aswang anong klaseng kaharian ang nakalaan para sa akin. Mula nang masilayan ni Lyra ang imahe ng kanyang ina sa kanyang isipan, ang reyna ng gabi, hindi na muling naging tahimik ang kanyang mga gabi. Kahit na may kasamang pag-asa ang kaalaman tungkol sa kanyang pinagmulan, mas matimbang pa rin ang bigat ng mga tanong at takot na ngayon ay araw-araw niyang kinakaharap. Sa bawat pagdilat niya sa umaga, ang paligid ay tila mas madilim kaysa dati. Hindi dahil sa kakulangan ng araw, kundi dahil sa nararamdaman niyang unti-unting lumalapit ang isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Ang mga anino sa kakahuyan ay mas tumatagal, parang nagmamasid. Ang hangin ay may dala ng halimuyak ng pagkabulok, kahit walang patay na hayop o basura sa paligid. Isang madaling araw, ginising siya ni Tomas na may takot sa mga mata. Lyra, may sunog sa kabilang sityo. Umabot daw sa sapa. Pero walang apoy. Umiitim na lang lahat, parang nilamon ng usok na buhay. Nagmadali silang lumakad papunta roon. Kasama si Mang Apolonio at dalawa sa kanyang mga tinuruan noon, mga tagapangalaga rin na matagal nang tahimik sa kanilang lungga. Sa pagdating nila sa lugar, halos mawalan ng hininga si Lyra. Lahat ay tuyot. Ang mga puno ay itim na parang nilitson. Ang lupa, basag-basag, at ang tubig sa sapa ay naging kulay abo. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang hayop, isang baka, na nakatayo pa, pero wala ng laman ang mata. Buhay pa ito, humihinga pero para bang wala ng kaluluwa. Lumapit si Mang Apolonio at ipinikit ang mga mata ng hayop habang binubulong ang isang sinaunang dasal. Hindi ito gawa ng karaniwang aswang, bulong niya. Ito'y senyales na gising na talaga ang hari. Lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Lyra.
Kung ganito kalawak ang kayang sirain ng kaaway kahit hindi pa sila harap-harapan, paano pa kung dumating na ang tunay na labanan? Pag-uwi nila, nagkulong si Lyra sa kanilang kubo. Doon niya muling binuksan ang kahon ng mga alaala, ang lumang damit ng kanyang lola, ang maliit na kwintas na iniwan sa kanya ng kanyang ina, at ang papel na may sinaunang sulat kamay na matagal na niyang hindi binibigyang pansin. Nang basahin niya ito ngayon, tila unti-unti nang malinaw sa kanya ang mensahe. Ang magdadala ng liwanag sa dilim ay yaong isinilang sa gitna ng kawalan. Ngunit para makapagsindi, kailangang masunog muna. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa puso niya, may bahagi pa rin na gustong tumakas, lumayo, itago ang sarili. Pero ngayon, may boses na ring bumubulong sa loob niya, hindi ng takot, kundi ng tapang na pinilit niyang limutin sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nagsimula siyang magsanay ng mas matindi. Tinuruan siya ni Mang Apolonio kung paano gamitin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng mutya at pulseras. Tinuruan siyang makinig hindi lang sa tunog kundi sa daloy ng enerhiya sa paligid. Si Tomas, kahit sugatan pa rin sa katawan at isipan, ay araw-araw na sumasama sa kanya. Ginawa niya ang lahat para mapanatili ang katahimikan ng loob ni Lyra, kahit kitang-kita sa mga mata nito ang takot. Hindi ko alam kung may laban akong kayang harapin, sabi ni Tomas minsang nagpapahinga sila sa lilim ng punong duhat. Pero alam kong kung iwan kita, mas matatakot ako roon. Napangiti si Lyra. Pero sa likod ng ngiting iyon, may gumuguhit na lungkot. Dahil alam niyang habang papalapit ang sandali ng pagtatapos, mas marami pa silang mawawalan. Isang gabi, habang nagpapahinga, biglang nagsimulang umiyak ang hangin. Hindi ito ulan, kundi iyak. Isang mahabang iyak ng isang babaeng tila nasasaktan. Umalinggaw ito sa paligid, sumasabay sa ihip ng malamig na hangin. Maging ang mga albularyo sa baryo ay napatingin sa langit, at sabay-sabay na nagsindi ng kandila sa harap ng kanilang mga tahanan. Ang lamentasyon, bulong ni Mang Apolonio. Hudyat ng pagsisimula. Ito'y panaghoy ng mga kaluluwang ginising para maging hukbo ng kadiliman. Mula sa kalayuan, may liwanag na pulang naglalakad sa kabubatan. Hindi ito apoy kundi mata. Maraming peres ng pulang mata na dahan-dahang lumalapit, hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Para bang alam nilang wala ng ligtas na lugar. Kinabukasan, may batang babae na natagpo ang tulala sa gitna ng palayan. Nakatayo lang siya roon, may hawak na manika, pero ang mga mata niya ay puti. Nang lapitan ng mga tao, sumigaw ito ng ubod lakas. At sa lakas ng sigaw niya, nabasag ang mga bintana ng pinakamalapit na bahay. Hindi ito bata, sabi ni Mang Apolonio habang inaalalayan si Lyra palayo. Isa na siyang tagasunod. Paano? Tanong ni Lyra. Paano nangyayari ito? Bakit pati mga inosente nadadamay? Dahil ganyan ang dilim, sagot ni Mang Apolonio. Hindi ito pumipili ng biktima. Lahat ng mahina ang puso, madali nitong pasukin. Natahimik si Lyra. Dahil alam niyang minsan, siya rin ay halos mapasok ng dilim na yon. Minsan na siyang halos mawala ng loob, halos magpadala sa galit at pag-isa. At kung hindi dahil sa pagmamahal ni Lola Iska, baka siya man ay naging kasangkapan ng kadiliman. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang tensyon sa buong bayan. Bawat pintuan ay sarado, bawat mata ay takot. At sa bawat gabi, mas marami ang nawawala, hayop, gamit, at kung minsan, mga tao. Pero walang sumisigaw. Walang tumatawag ng tulong. Tila ba ang takot ay naging normal na? Kahit sina Tomas ay hindi na makatulog ng mahimbing. Minsan, napapanaginipan niyang may aninong pumapasok sa bahay nila. 1, 2, 5, lahat ay walang mukha. Pero lahat ay sumisigaw ng pangalan ni Lyra. Hindi ko alam kung anong totoo sa ngayon, sabi ni Tomas isang gabi habang binabantayan si Lyra na nagsasanay sa gitna ng bakuran. Pero isa lang ang alam ko, kapag nawala ka, wala na ring saysay ang mundo ko. Hindi sumagot si Lyra. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil natatakot siyang mangako. Dahil sa puso niya, alam niyang baka hindi niya kayanin ang darating na labanan. At ayaw niyang bitbitin ni Tomas ang sakit ng isang pangakong maaaring hindi matupad.
Mula sa malayo, muli silang nakarinig ng mga yabag sa kabubatan. Mabigat. Mas malalakas na ngayon. At may kasabay na boses, hindi pa naghoy, kundi halakhak. Mababa, malamig, at punong-puno ng pangungutya. Lira, handa ka na ba? Napalingon si Lira sa kabubatan, kung saan nanggagaling ang boses. Walang makitang tao. Pero naramdaman niya, hindi lang siya inaabangan kundi sinusubok. Tumayo siya, hawak ang pulseras, at binulsa ang mutya. Tiningnan niya si Tomas. Tiningnan niya si Mang Apolonio. At sa ilalim ng buwan na halos natatakpan na ng ulap, bumulong siya, mahina ngunit malinaw, kung ito na ang simula ng dilim handa akong magliwanag. Pero sa kanyang dibdib, hindi niya pa rin mapigil ang tanong, hanggang kailan? Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing muling narinig nila ang boses ng kaaway sa kabubatan, naging tahimik si Tomas. Hindi siya nagtanong, hindi rin nagsalita. Kasama pa rin siya sa mga pagsasanay ni Lira, pero may kung anong malamig sa kanyang presensya, na para bang may laman ang kanyang katahimikan. Napansin din ito ni Mang Apolonio. May bumabagabag sa kanya, sabi niya kay Lira habang sabay nilang pinapainit ang tubig sa apoy. At ikaw lang ang makakatuklas niyan. Hindi ako. Ngunit kahit si Lira ay hindi makalapit kay Tomas. May hadlang at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Mahal niya si Tomas, hindi man niya ito laging sinasabi. Pero ngayong palapit na palapit ang huling yugto ng kanilang laban, unti-unti niyang nararamdaman na may nalilihim sa kanya, at iyon ang mas nakakatakot kaysa sa mga aninong lumilibot sa gabi. Isang hapon, habang nag-iisa si Lira sa kakahuyan para magsanay sa pagdama ng enerhiya, may bigla siyang naramdamang kakaiba. Hindi takot, kundi lungkot. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok, kasabay ng damdaming tila may nawawala. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Pero sa lupa, may bakas ng paa, sariwa, basa, at pamilyar. Tumakbo siya pabalik sa kubo nila, at doon niya nadatnan si Mang Apolonio na nakaupo, hawak ang isang papel na tila kagagaling lang sa pinto. Tignan mo, sabay abot ng papel. Patawad. Hindi ko kayang tumuloy. Hindi ko kayang dalhin ang bigat nito. Ni sandaling nanlamig ang katawan ni Lira. Hindi siya makapaniwala. Tumalikod si Tomas. Naiwan siya sa pinakamalapit nilang pagharap sa panganib. Hindi niya to gagawin, bulong niya. Ngunit sa puso niya, alam niyang totoo ito. Hindi ito pagkidnap. Hindi ito sa pilitan. Si Tomas, ang tanging taong minahal niya sa mundong ito, ay umalis. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Kahit pa si Mang Apolonio ay tahimik. Sa paligid ng kanilang tahanan, nagsimula na namang lumitaw ang mga pulang mata. Hindi pa lumalapit, pero hindi na rin lumalayo. Parang alam ng kaaway na unti-unti nang humihina ang loob ng prinsesa. Sa gitna ng katahimikan, muling lumitaw ang diwata sa kanyang panaginip, ang parehong nilalang na una niyang nakita noong nagsimula ang lahat. Nararamdaman mo na, hindi ba, sabi nito habang nakatayo sa gitna ng puting ulap. Ang dugo mo ay hindi lang dugo ng prinsesa. Ikaw din ang susi ng pagbabalik. Pagbabalik, tanong ni Lira. Ng hari, sagot ng diwata. Ikaw ang kanyang anak. Tumigil ang mundo ni Lira. Hindi imposible yan. Ang nanay ko, reyna siya. Nasa panig ng liwanag. Ngunit ang ama mo, Lira, siya ang hari ng kadiliman. Nagising si Lira na may pawis sa buong katawan. Hindi siya makagalaw. Parang may isang malaking pader na bumagsak sa kanyang pagkatao. Paano kung totoo ang sinabi ng diwata? Paano kung kaya siya hinahanap ng mga aswang ay hindi dahil gusto siyang pigilan kundi dahil gusto siyang ibalik? Lira, tawag ni Mang Apolonio. Napalingon siya. May hawak itong isang lumang aklat na may nakaukit na pangalan ng kanyang ina. May kailangan kang malaman, Anya. Matagal ko nang alam na may itinatago sa'yo. Hindi ko pinili kundi ipinangako ko sa nanay mo. Ngunit ngayong palapit na ang panahon ng labanan, kailangan mo na itong marinig. Ibinukas ni Mang Apolonio ang libro. Sa unang pahina, may nakasulat na sinaunang wika. Binasa niya ito, at habang binibigkas niya ang bawat salita,
unti-unting nabubuo sa isipan ni Lyra ang larawan ng nakaraan. Ang reyna ng gabi, ang ina ni Lyra, ay minsang umibig sa kaaway. Hindi bilang pagkakamali, kundi bilang isang pagsubok sa kapalaran. Inibig niya ang hari ng kadiliman, umaasang mababago ito, umaasang pag-ibig ang susi sa kapayapaan. Ngunit sa halip, ginamit siya ng hari para makapagtago ng isang bagong lahi, isang nilalang na may dugo ng liwanag at dilim. Ikaw yon, Lyra, mahina ngunit malinaw na sabi ni Mang Apolonio. Ikaw ang prinsesa at ikaw rin ang maaaring maging reyna ng kadiliman kung pipiliin mo. Hindi alam ni Lyra kung ano ang mararamdaman. Galit? Takot? Pagkalito? Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang nalaman ang lahat ng ito. Hindi ba't mas maagang nalaman, mas maagang nakapaghanda? Pero alam niyang hindi rin madali kay Mang Apolonio ang pagsasabi nito. Kaya ba umalis si Tomas? Tanong ni Lyra. Alam niya na? Tahimik si Mang Apolonio. Hindi tumingin sa kanya. Hindi sumagot. Doon niya nakumpirma. Alam ni Tomas. At hindi siya umalis dahil duwag siya, kundi dahil hindi niya matanggap ang totoo tungkol kay Lyra. Lumipas ang ilang araw. Si Lyra ay halos hindi makakain, hindi makausap. Pero sa bawat sandaling mag-isa siya, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa. Ang dugo sa kanyang ugat ay parang dalawang ilog na bumabangga. May bahagi sa kanya na gustong lumaban, pero may parte rin na tila naakit sa dilim. Isang gabi, habang binabantayan ang labas, may narinig siyang boses. Hindi galing sa labas. Galing sa loob ng kanyang ulo. Halika na, anak. Hindi ako anak mo, sagot niya sa hangin. Hindi mo maitatanggi ang dugo mo. Mas magiging madali kung tatanggapin mo na. Tumayo si Lyra, pinisil ang pulseras, at isinara ang kanyang isip. Ngunit bago siya tuluyang makalapit sa pintuan, may naramdaman siyang malamig sa kanyang batok, isang presensya. Nang lingunin niya ito, wala siyang nakita. Pero may iniwang marka sa pader, isang simbolo ng kadiliman, at sa ilalim nito, isang salita. Pagbabalik. Tumakbo si Lyra kay Mang Apolonio, at doon niya nakita ang isa pang bagay na hindi niya inaasahan, isang sulat na may selyo ni Tomas. Binuksan niya ito nang may panginginig sa kamay. Lyra, patawad. Hindi ako umalis para iwan ka. Umalis ako dahil ako ang dahilan kung bakit nila alam kung nasaan ka. Sa loob ng maraming taon, may koneksyon ako sa kanila, hindi ko alam kung paano. Pero bawat panaginip ko, nakikita nila. Bawat takot ko, naaabot nila. Aalamin ko ang totoo. At babalik ako. Hindi para iligtas ka, kundi para patunayan na kahit ako'y ginamit ng dilim, kaya ko ring pumili ng liwanag. Napatulo ang luha ni Lyra. Ang sakit ng katotohanan ay parang kutsilyong dahan-dahang itinarak sa kanyang puso. Pinagkatiwalaan niya si Tomas. Inasahan. Minahal. At kahit may dahilan ang lahat ng ito, hindi maitatanggi, siya ay naipagkanulo. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang may bagong apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi naglalaban sa takot, kundi sumasabay dito. Wala nang atrasan. Dahil kung siya man ang susi ng pagbabalik, siya rin ang susi ng pagsira. Ang gabi ng huling pagharap ay dumating na parang bagyong matagal nang iniiwasan. Walang kulog, walang kidlat, pero ang langit ay itim na parang usok, at ang hangin ay mabigat, parang may dinadalang kaluluwa. Sa gitna ng kakahuyan kung saan nagsimula ang lahat, naroon si Lyra, mag-isa, hawak ang pulseras at ang mutyang kumikislap sa gitna ng kanyang dibdib. Wala na si Tomas, wala si Mang Apolonio. Wala siyang kasama kundi ang bigat ng katotohanan. Sa ilalim ng punong balete na tila yumuko sa harap ng dilim, lumitaw ang mga nilalang ng gabi. Isa-isang tumambad mula sa anino, mga aswang na hindi tulad ng karaniwan. Mahahaba ang mga lieg, ang ilan ay may pakpak, ang iba ay parang kalahating tao, kalahating hayop. Ngunit hindi sila ang kinatatakutan ni Lyra. Dahil sa gitna nila, nakatayo ang nilalang na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Isang lalaking may matang parang apoy, may tinig na bumabalik sa kanyang panaginip. Ang hari.
Anak, mahinang sabi nito, at ang boses ay parang kumakalmot sa hangin. Ngayong nandito ka na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Alam mong hindi mo sila kayang labanan. Ngunit kung sasama ka sa akin, magtatapos ang lahat ng paghihirap. Hindi sumagot si Lyra. Ang kanyang puso ay parang sumasabog sa dibdib. Dati, ang salita ng ama ay dapat nagbibigay ng lakas, ng kapanatagan. Pero ito, ang salitang anak sa bibig ng isang halimaw, isa iyong sumpa. Hindi ako lalaban para sa liwanag lang, sagot ni Lyra, mahina pero buo ang loob. Lalaban ako dahil ako ang may karapatang pumili. At pinili kong hindi ikaw. Tumawa ang hari. Isang tawang humalo sa hangin, gumapang sa lupa, at bumalot sa paligid. Akala mo ba'y sapat ang pagpili? Ang dugo mo ay sa akin. Ang lakas mo ay galing sa akin. Kapag ginamit mo ang kapangyarihan mo, ginagamit mo rin ako. Napayuko si Lyra. Totoo ang mga salita ng hari, nararamdaman niya yon. Bawat pagsiklab ng kanyang mutya, bawat pagkilos ng kanyang lakas, may kasabay na puwersang hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naalala niya ang tinig ng kanyang ina, ang babaeng nagmahal, nagtaksil at muling nagmahal. Hindi ako ipinanganak para sa kadiliman. Ako'y isinilang para putulin ang tanikala ng inyong kasinungalingan. Lumipad ang hari papalapit sa kanya. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Ang mga aswang ay sabay-sabay na sumugod. Ngunit si Lyra, sa halip na umatras, ay isinabit ang pulsera sa kanyang kanang braso at hinawakan ang mutya. Mula sa kanyang dibdib, kumalat ang liwanag, hindi matingkad, hindi maputi, kundi kulay kahel na parang apoy ng kandila. Isa-isang natigilan ang mga nilalang. Ang ilan ay sumigaw. Ang iba ay umurong. Ngunit ang hari mas lalong lumapit. Sa kanyang kamay ay may hawak na sibat na tila yari sa usok at mga buto. Itinapon niya ito kay Lyra. Muntik na siyang tamaan. Ngunit mula sa likod ng puno, isang katawan ang sumalubong sa sibat, si Thomas. Hindi kita iiwan, bulong nito bago bumagsak sa lupa. Tumakbo si Lyra sa kanya. May dugo sa bibig ni Thomas, ngunit nakangiti ito. Binalikan kita. Pinilit kong malaman kung bakit konektado ako sa kanila. At ngayon alam ko na hindi ko kailangang takasan ang koneksyon. Kailangan ko lang itama ito. Hindi mo kailangang mamatay, sabi ni Lyra habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Kung ito ang kabayaran ng lahat, tatanggapin ko para sa'yo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, pumatak ang luha ni Lyra hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. At mula sa luhang iyon, kumislap ang mutya sa kanyang dibdib. Ngunit iba na ngayon ang anyo nito. Hindi na ito mutyang may sariling ilaw. Ito'y naging pulang apoy, tila apoy ng puso, ng sakripisyo. Tumayo si Lyra. Pinikit ang mga mata. At sa kanyang isipan, binalikan ang lahat ng alaala, ang pagmamahal ni Lola Iska, ang mga gabing pinagtanggol siya ni Thomas, ang pagtuturo ni Mang Apolonio, ang panaginip ng kanyang ina. Lahat ng ito ay naging apoy na bumalot sa kanya. Bumangon ang liwanag. Ang mga anino ay umurong. Ang hari nagalit. Hindi mo yan makokontrol. Sinasaktan mo rin ang sarili mo. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Lyra. Sa isang sigaw na parang pagsabog ng loob, pinalabas niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Umalinggaw ang hangin. Nabiyak ang lupa. Tumilapon ang mga nilalang. Ang hari ay napaatras. Hindi ikaw ang pipili para sa akin, sigaw ni Lyra. Ngunit sa gitna ng kanyang lakas, naramdaman niyang may pumupunit sa loob niya. Ang apoy ay hindi basta liwanag, ito'y lumalaban din sa kanya. Dahil iyon ay halong dugo ng dilim at liwanag. Isang apoy na walang kasiguraduhan kung sino ang susunugin. Sa huling iglap ng labanan, tumakbo ang hari papalapit sa kanya. Hawak ang isang patalim na yari sa itim na kristal. Ngunit si Lyra, imbes na iwasan, sinalubong ito. Sa pagitan nila may liwanag na pumagitna. At sa biglaang pagputok ng enerhiya, pumikit si Lyra. Tahimik. Walang tunog.
Walang galaw. Nang dumilat siya, nasa gitna na siya ng puting lugar. Walang lupa, walang langit. Doon, nakita niya ang kanyang ina, nakangiti, tahimik. Tapos na ba? Tanong ni Lyra. Hindi pa, sagot ng Reyna. Ngunit pinutol mo na ang tanikala. Ang hari wala na. Ngunit ang kadiliman, laging may porma. Laging babalik sa bagong anyo. Si Tomas? Buhay, sagot ng ina. Ngunit ang tanong, ikaw ba'y handa sa susunod? Napalingon si Lyra. Sa likod ng kanyang ina, may isa pang anino, maliit, parang batang babae na nakatayo lang, hindi kumikibo. Sino siya? Tanong ni Lyra. Isang bahagi mo na iniwan sa dilim. Nagising si Lyra na umiiyak. Si Tomas ay nasa tabi niya, may benda sa katawan, ngunit buhay. Si Mang Apolonio ay nakaupo sa dulo ng higaan, pagod ngunit mumiti. Tapos na, sabi ni Mang Apolonio. Ngunit sa bintana, may dumaan na anino, mabilis, halos hindi makita. Tumingin si Lyra sa kanyang mutya. Ito'y wala na. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad, may natirang marka, isang maliit na anino sa anyo ng bata. At sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang totoong labanan ay magsisimula pa lang. Lumipas ang ilang araw matapos ang labanan. Sa wakas, tahimik na muli ang kagubatan. Wala nang mga matang pulang nagmamasid mula sa dilim, wala nang malamig na hangin may dalang bulong ng panganib. Ngunit kahit na umaliwalas na ang paligid, si Lyra ay nanatiling tahimik. Nasa isang lumang bahay kubo siya, kung saan sila pansamantalang nanunuluyan ni Tomas habang nagpapagaling. Bawat umaga, naririnig niya ang mga ibon sa itaas, ang simoy ng hangin, at ang mga yapak ng mga hayop sa paligid. Mga tunog na dati nakakatakot, ngayon ay paalala ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may dalang bigat sa kanyang dibdib. Dahil hindi ganoon kadaling maghilom ang sugat na hindi nakikita, ang sugat na iniwan ng katotohanan, pagkawala, at pagpili. Si Tomas ay palaging naroon. Tahimik man, palaging nakatingin sa kanya. Tuwing nagkakatinginan sila, parang may mga salitang gustong lumabas, pero pinipigilan ng takot o hiya. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsalita na si Tomas. Pasensya na, Lyra, mahina niyang sabi. Hindi ko agad kinaya. Nang malaman kong anak ka ng hari, natakot ako. Natakot akong baka hindi na ikaw yung Lyra na kilala ko. Tumahimik si Lyra, hindi agad sumagot. Pero sa wakas, umiti siya, kahit may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko nga alam kung sino talaga ako noon, sagot niya. Pero ngayong alam ko na mas kaya ko nang piliin kung sino ang gusto kong maging. Naglakad sila sa labas ng kubo. Sa madilim na langit ay may ilang bituin, at sa paligid ay ang katahimikan ng gabi. Ngunit hindi na ito katahimikang may halong pangamba, kundi isang katahimikang may pangako ng panibagong simula. Dumating din si Mang Apolonio makalipas ang isang linggo. Magaan ang hakbang pero halatang pagod. Wala na siyang dalang mga gamit ng albularyo, kundi simpleng bag lamang. Paglapit niya kay Lyra, binigyan niya ito ng isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya. Binuksan ito ni Lyra at nakita sa loob ang mga lumang pahina ng kasaysayan ng kanyang ina, mga sulat, mga guhit, at huling paalala. Hindi mo kailangang maging tulad niya, Lyra, sabi ni Mang Apolonio. Ngunit kung darating ang panahon na dudurugin ka ng tanong kung bakit siya nagmahal ng halimaw, ito ang sagot. Dahil minsan, ang pag-ibig ay hindi pumipili. Ngunit ang pagpili kung anong gawin sa sakit ng pag-ibig, yan ang bumubuo sa isang tunay na pinuno. Tumango si Lyra. At sa unang pagkakataon mula noong nagising siya matapos ang labanan, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagsimulang bumalik sa normal ang buhay. Bumalik si Tomas sa bayan, sinimulan muli ang pag-aayos ng kanilang lumang bahay. Si Lyra naman ay nanatili sa kakahuyan, hindi bilang tagapagtago, kundi bilang tagabantay. Marami pa ring misteryo sa kanyang katauhan, at alam niyang hindi doon nagtatapos ang kanyang tungkulin. Isang araw, habang naliligo siya sa ilog, napansin niyang may batang babae na nakaupo sa isang bato.
Nakaputi, tahimik at nakatitig sa kanya. Kanina ka pa? Tanong ni Lyra. Tumango ang bata. Anino ka ba? Ngumiti ito pero hindi sumagot. Tumayo at lumapit kay Lyra at sa mismong harapan niya hinawakan ang kanyang kamay. Biglang may sumagi sa isipan ni Lyra, mga alaala ng mga panahong hindi niya maalala noon. Mga gabi ng pag-iyak sa dilim, mga bulong na hindi kanya pero nararamdaman niyang galing sa loob. Napagtanto niyang ang batang ito ay siya rin, ang bahaging tinanggihan niya, ang kadilimang iniwan niya sa likod ng labanan. Ngunit ngayon, hindi na ito galit. Tahimik na lang itong nakatingin sa kanya para bang humihingi ng kapatawaran. Hindi ko na kailangang itaboy ka, sabi ni Lyra sa bata. Pero hindi rin ako papayag na ikaw ang magdikta ng buhay ko. Tumango muli ang bata at unti-unting naglaho sa hangin. Naiwan si Lyra sa tubig mag-isa pero hindi na nag-iisa. Dahil sa wakas, natanggap na niya ang buong kabuuan ng sarili niya, ang liwanag, ang dilim, at ang pagpili sa gitna ng lahat. Muling dumaan ang buwan, at sa tuwing sumasapit ang gabi, si Lyra ay lumilibot sa gubat hindi para magtago, kundi para tiyaking wala ng ibang maglalakad sa dilim na mag-isa. Isa na siyang bantay, hindi prinsesa ng mga aswang, kundi prinsesa ng sarili niyang tadhana. May mga kwento pa ring sumisibol sa mga baryo. May mga bulong pa ring sinasabi ng matatanda, tungkol sa isang dalagang minsang nilikha ng liwanag at kadiliman, at pumiling maging apoy. Apoy na hindi nanunog ng inosente, kundi naglalakbay para magbigay ilaw sa mga nawawala sa daan. At si Thomas? Bawat sulat niya kay Lyra ay puno ng kwento, tungkol sa pag-aayos ng bahay, tungkol sa pagtuturo sa mga bata, at paminsan-minsan, tungkol sa panaginip niya kay Lyra, kung saan magkasama pa rin sila, kahit sa kabilang buhay. Ngunit alam ni Lyra, hindi pa yon ang wakas. May pag-asa pa. Dahil ang tunay na pag-ibig, kahit ilang beses masaktan, ay marunong maghintay. Sa huling gabi ng taglamig, habang nakaupo si Lyra sa ilalim ng punong balete kung saan nagsimula ang lahat, isinulat niya ang kanyang unang liham. Mahal kong ina, salamat. Hindi ko agad naintindihan ang mga desisyong ginawa mo. Pero ngayon, alam kong hindi ka nagkulang. Pinili mong magmahal kahit alam mong masasaktan ka. At sa pamamagitan ng sakit na yon, isinilang ako. Ngayon, ako naman ang pipili. Hindi upang bumawi, kundi upang magpatuloy. Hindi ako prinsesa ng liwanag. Hindi rin ako prinsesa ng dilim. Ako ang prinsesa ng pagpili. At sa gabing iyon, habang pinapalipad niya ang liham sa hangin, narinig niya sa di kalayuan ang huni ng mga ibon, mga nilalang ng gabi, ngunit hindi na halimaw, kundi mga paalala. Na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating pagkatao, may apoy na maaaring manatiling buhay. At kung tayo'y pipikit, makikinig at tatanggap, matatagpuan natin ang sarili, hindi sa anino o sa liwanag, kundi sa gitna, kung saan nagsisimula ang tunay na kalayaan.